Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po ulit si Ate Rose. Magpapakita ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng balaw-balaw. Kung napanood niyo po noon yung una kong ginawa, buro naman. Burong tilapia sa kanin. Ngayon naman po, dalawang klaseng balaw-balaw ang aking papakita sa inyo. Kung natatandaan niyo yung balaw-balaw sa Rizal, yung sikat na restaurant doon sa Angono, balaw-balaw. Napakita ko po sa inyo. At saka po yung balaw-balaw ng Pampangan. Ito po ang ating kanin. Kanin po na malamig ito. Kanin po na malamig. Lalagyan ko po siya ng asin. Budburan po natin siya ng asin. Tsaka natin siya lamasan para maglasang halat yung ating kanin. Ito rin po ang ating ipon. Tinanggalan ko lang po yung uso niya at yung buntot niya. Budburan ko rin po siya ng asin na ganyan para tumalab yung kanyang. Mas maganda po yung maraming asin, yung malat, para sigurado po hindi siya masira. Ganyan po. Ganyan po siya karami ang ating lalagyan na asin. Tapos po, ihalo na natin siya rito sa ating kanin. Ganyan lang po siya simple. Ngayon, haluin po natin siya. Magkakamay po ako pasensya na kayo para sigurado po mahalo. Kinakamay ko na. Haluan po natin siya ng ganyan, yung ating ipon at saka kanin. Para na pong may asin yan. Ganyan lang po ang paggawa ng balaw-balaw ha. Simple lang. Asin, kanin na malamig, at saka lang po ipon sa umpisa. Ngayon po, itong ating jar, ilalagay po natin siya rito. Ilalagay po natin siya ng ganito. Nag-halo-halo na lang po yan. Kasi mag-halo ang kanin at ipon. Okay na po yun. Kung gumawa po ako nito ng balaw-balaw, kung sa buro po, 7 araw hanggang 8 araw, pwede na. Ang aking balaw-balaw naman po pinapaabot ko siya ng 10 araw. Kasi po, yung ipon para lumambot siya. Hindi po ako nagtatanggal ng ulo at saka balat. Basta muso lang po at buntot ang tinatanggal ko. Kasi po sabi ng nanay ko, yung mga matatanda noon na mahilig gumawa ng balaw-balaw, mas masarap po siya kapag may ulo at saka balat. Kaya dito po siya, hindi na po ako nagbalat. Dito siya binalatan. Ito na po ang ating ating balaw-balaw. Ayan po. Ayan. Asin, kanin na malamig at saka ipon lang. Maikpit na maikpit po itong garapon na to. Kaya hindi po ako nag-aalala na papasukan siya ng magkakauod siya. Basta po malinis, wala po magiging problema. Hindi po masisira. May finished product na po tayo. Ito po. Ayan po ang papakita ko ngayon sa inyo at igigisa ko siya. Gagawin natin siyang dalawang klase. May gata po yung isa. Yung pong isa naman, wala. Siyempre may sibuyas, luya, bawang, asin. At ito naman pong gatang ito, gagamitin po siya sa balaw-balaw na Rizal. Sige na po, mag-uumpisa na tayo. Tayo ng mantika. Ayan po, medyo gusto ko marami siyang mantika. Ay, hindi lang po natin ang may yung ating lutuan para ano siya bago natin lagay. Ito po ang ating, unahin ko po ang ating luya. Luya po muna. Saka na natin isunod yung ating bawang. Gusto po mas marami siyang luya. Siyempre po papatanggal ng lansa yan ang ating luya. Kaya marami ako maglagay. Ito ang ating bawang. Marami ang bawang. Isang buo pong bawang ang ating nilagay.
ating sibuyas. Ayan. Luluin po muna natin. Mamaya po pag nag-brown na siya, natin ilagay ang ating balaw-balaw. Tayo po natin mag-brown ang ating mga bawang sibuyas at saka ayan. Tayo po natin ngayon ang ating balaw-balaw. Ayan na po, brown na yung ating mga bawang sibuyas. Ganda po ng kulay, hindi na kailangan. Hindi po, kahit po sa buro o balaw-balaw, talagang hindi po ako nagkakamatis. Natural na asim lang po ang aking gusto, yung ano po lasa niya, yung aking buro, yun po ang gusto ko lang, ayaw ko ng meba. Maganda naman po ang kulay, yung iba po kasi, kaya nilalagay sila ng kamatis para magkakulay siya. Yung iba pa nga po, tomato sauce eh, pero ako po hindi, ganyan lang po siya. Gusto ko natural lang po. Maganda ng kulay, hindi na kailangan nalagyan ng kamatis o pampakulay o pampaasim kasi maasim na po. 10 araw ko po ginawa ito. Ayan po, kaya muna natin siyang kumulo muna. Pag kumulo, tsaka po siya lagyan ng tubig. Gusto ko munang yung lasa niya sa ating bawang sibuyas at luya. Pagpakupo muna, mamaya natin siya lalagyan ng tubig. Pampo natin muna. Lagay po natin ang ating tubig. Ito po ating pinagbanlawan. Sana po natin siya. Natutuyo din yan. Pag natuyo na po yan, luto na siya. Tutuyin po natin siya ng konti para maluto yung ating ipon. Siya ng asin. Kunti lang muna kasi siyempre may asin na nung binuro natin siya. Ayan. Malapit na po siyang maluto. Mangkupo po natin na. Okay na po siya. Sarap. Sarap niya. Konting tuyo na lang po siya. Babawas po tayo ngayon yan. Isasaling ko rito. Kasi po, gagawa ko ng balaw-balaw ng Rizal. Yung katapos siya. Sasalang ko na po siya roon. Ayan po. Maasim din ang kalan. Lalagay ko na po itong gata. Ito po ang ating gata. Lalagay po natin doon sa isang kaserola. Ang balaw-balaw po kasi ng Rizal, may tubig po siya. Medyo malabnaw siya. Ang katulad ng balaw-balaw ng Pampanga. May katlas siya. Tapos, lagyan natin siya ng sabi. Lalagyan natin dito sa balaw-balaw. Ngayon, maglalagay po tayo ngayon dito. Na? Ito meron siya. Nabawas po tayo rito. Ating may gata. Masarap po ito sa sinigang. Itong balaw-balaw po ito, masarap sa sinigang. Sa sinigang po, pag po may sinigang sila, yan ang sausawan nila. Yung balaw-balaw na yan. Yung balaw-balaw Kapampangan naman po, isda lamang, talong. Ayun po siya. Kukunin po natin siya ng gusto. Na ito ang ating balaw-balaw na may gata. Balaw-balaw po yan.
Sa amin po, sa Rizal naman, nung tumira kami doon, pink po ang balaw-balaw doon, kahit doon sa sikat na restaurant. Kaso may kulay na pong orange, so okay naman ang kulay niya, kaya hindi ko na binagyan siya ng pink na food color. Ito po ang balaw-balaw ng Kapampangan. Ito po yung balaw-balaw ng Rizal. Okay na po tayo. May talbos na mustasa, hindi masyado lumaki ang mustasa ko. May talbos ng daon ng palaya, linagang talong po, at saka pritong galunggong. Yan po ang ito. Ay na po, tayo. Huwag niyo po palang kalimutan na mag-comment, mag-views, at mag-like po, subscribe sa aking YouTube channel. Magandang gabi po. God bless. Thank you.